Kabaliwan ba ang lumaban para sa bayang ito? Ito ang katanungan na iniwan sa atin ng pelikulang Sisa na binigyang buhay ni Hilda Coronel sa kanyang highly anticipated comeback matapos ang 13 taon. Kasama niya rito sina Eugene Domingo bilang si Delia, Jenica Garcia as Leonor at iba pang mga tauhan sa kanilang mahuhusay na pagganap sa kanilang mga karakter. At para sa obra maestra na ito ni June Robles Lana, ang katanungan na iyon ay iniwan sa atin upang tayo ay mamulat sa kakaiba at napapanahong kwento ng ating kasaysayan, ng mga kababaihan at ng pakikipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan. Set in the last years of the Philippine-American War, matapos palitan ng mga Amerikano ang mga Kastila sa pananakop, ang takbo ng kwento ay iikot sa isang concentration camp na tinatawag na Reconcentrados. For the record, ang Sisa sa pelikulang ito ay iba sa pamosong karakter na isinulat ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Kung meron mang koneksyon, ito ay ang pagkakahalintulad ng dalawang kababaihan sa animoy pagkawala sa kanilang mga sarili o katinuan. Maliban doon, ang bersyon na ito ng Sisa ay bago at mas may tapang. Hindi kailangan ni Hilda ng napakaraming linya upang mahusay niyang magampanan si Sisa. Sa unang eksena pa lamang ng pelikula ay walang paligoy-ligoy na ipinakita at ipinakilala sa atin ang kanyang katauhan. Puno ng misteryo at hiwaga, mga matang nanlilisik at nangungusap at mga tahimik ngunit matatalim na kilos at galaw. Silent but deadly, ika nga. She commands every frame and her power as Sisa is simply undeniable. Sa kanyang hindi may kakailang husay at galing, ipinabatid sa atin ni Hilda na ang konsepto ng kabaliwan at pagkawala sa katinuan na naidulot mula sa karahasan at pang-aapi ay maaaring maging sandata sa pakikipaglaban para sa hustisya at kalayaan. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang babae na animoy isinagad na sa rurok ng kalapastanganan?